Nandito ako ngayon sa Orion, Bataan, ang home port ng Datu Pagbuaya. Isang araw nga matapos itong makaranas ng harassment mula sa China Coast Guard at matapos silang i-water cannon dyan sa may Scarborough Shoal, at kitang-kita naman itong damage na natamo nitong barko. Dito nga ito dumiretso para paayos sa kanyang mga damage. Narito ang aking report. Kasunod ng pangbangga ng China Coast Guard sa BRP Datu Pagbuaya ng BIFAR malapit sa Baho de Masinloc, balik pantalan na ang barko sa Orion, Bataan. Mula sa malayo, tila walang sira ang barko. Pero sa malapitan, kita ang UP sa railing sa starboard side o kanang bahagi ng barko. Ang isang life craft may crack at nasira ang lagayan nito. Na-deform ang navigational light ng barko. Nasira ang fire hose box at maging air conditioning. Sira rin ang 3 CCTV at ang maliit na water cannon ng barko. Sa mas malinaw at kumpletong video mula sa Datu Pagbuaya, makikita kung paano tinarget ng China Coast Guard ang exhaust system o tambutso ng barko ng BIFAR. Kapag pinasok ito ng tubig, posibleng mamatay ang makina nito na lubhang delikado ngayong nasa gitna sila ng laot. Mabuti na lamang at may proteksyon ito. Sunod namang tinarget ng water cannon ng tangke ng krudo na pinang-resupply ng BIFAR sa mga mangingisdang Pinoy. Kita ang tansik ng tubig matapos tamaan ng 3 malalaking tangke na gawa sa PVC. Nang hindi ito umubra, dito na binilisan ng higanteng barko ang andar nito hanggang sa abutan at banggain sa gilid ang maliit na barko ng BIFAR. Ayon sa crew ng barko, tumagilid ng halos 40 degrees ang BRP Datu Pagbuaya nang banggain sila sa gilid. Kung itinuloy raw ng China Coast Guard ang paggitgit nito, hindi raw malayong tuluyan silang tumagilid. Ayon sa BIFAR, 2 taon pa lang mula ng ikomisyon ng BRP Datu Pagbuaya. Kaya nakakalungkot na marami na itong sira. Hopefully by next year, madagdagan ang ating mga floating assets. At in terms of quality, ay sinisiguro din naman natin na di kalidad ng mga materials. Ayon sa DFA, naghain na ng diplomatic protest tungkol dito ang Pilipinas laban sa China. Ipinotesta rin ang pagbabangga ng China sa barko ng BIFAR sa Escoda Shoal. Walang tugon ng Chinese Embassy sa bagong diplomatic protest, pero nauna na nilang sinabi na makatwiran, legal at professional daw ang kanilang mga aksyon para pangalagaan ang kanilang soberenya. It's very clear. I mean, we were within our legal rights. Certainly we don't understand why China again is repeating these actions which are clearly illegal. Kaya nga nakikipabaka tayo kasama ng like-minded nations para buwagin itong kasinungalingan na to. Wala naman talaga silang basihan sa sinasabi nila. Dahas ang ginagamit nila porque malakas sila. Pero tayo nagpapatatag din. Noong binangga ang BRP Datu Pagbuaya, isa sa mga nakabuntot sa mga barko ng Pilipinas, ang Chinese Navy ship na may bow number na 500. Lumapit ito sa layong 300 yards. Unang beses daw na nangyari sa Baho de Masinloc ayon sa PCG. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, posibleng i-deploy na rin ng Philippine Navy ang mga warship ng Pilipinas para sumabay sa mga resupply mission ng BIFAR at PCG sa mga mangingisdang Pilipino. China has taken this route of escalating. That's what I want to emphasize. Na dehado sila dahil yung nagbablock sa kanila ay planned Navy ship ng PRC. So in reaction to that, the Philippine government reserves the right to also deploy the Philippine Navy in this circumstance. Kasi hindi naman tayo ang nauna dito eh. Taliwas ito sa posisyon ng National Maritime Council na nauna nang nagsabi na ayaw nilang humantong sa sitwasyon ng militar ng China laban sa militar ng Pilipinas. Very clear ang ating presidente na lahat ng dispute, conflict situations ay gagawin natin sa peaceful means or diplomatic action sa mechanisms. Kasi pag Navy to Navy, nagkakaroon ng nag-escalate. When we do not know what will happen next if ever there is a misunderstanding, misinformation. Ayaw natin ng gera. Sino ba naman ang may gusto? Ayaw naman nating isipin ng ating mangingisda. Binabala nyo kami. Di ba? And that is not the position of the Philippine government. Tumanggi magbigay ng komento ang Philippine Navy. Pero sa isang statement, sabi ng Philippine Navy, nagmamasid daw ang AFP sa lahat ng nangyayari at tiniyak na naroon din sila sa lugar. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.